Pag-aaral, sa conclusion po ng ating pong series on the letters of John. And ito rin po yung ikalawang bahagi po ng ating pong pag-aaral po. Last week, about loving the church. So last week, natutunan po natin yung importance of giving. Dapat tayo po ay manatili sa pagkukuhalan dahil ang katotohanan ng siyang matunay ng ating pong kaligtasan. Ang katotohanan din po yung siyang nagbubukod po sa atin. The truth binds us together as we share life in Christ. So sa second part po ng ating pong topic for today, or yung second part ng ating pong topic po of last week, konektado po from last week, ay tungkol po sa pagmamahal sa church. And ating alam po yung importance ng pagkakasa. Sabi po, the love the church, living. Ano ba yung unity? Diba? Community ba tayo? Ganyan? Or nagkakasama-sama lang tayo natin, pare-pareho tayo dapat ng damit, pare-pareho tayo dapat ng volunteer, diba? Yung mga ibang church na gano'n lahat, nila-record nila, you dress a certain way, you have a certain hairstyle. Mga lalaki dapat ang atin. Ganun lang ang iman nila. Paano po wala na nakatingin. Diba? So, ganun ba ang unity? Ganun ba ang discipline? So, pag-aralan po natin, ibigin natin ng church, kumuha natin na nagkakalis sa pagkakawa natin. Para mas mahaba siya. So, background po sa ating pong text is, again, this is actually ang tingin po dito ng mga scholars, ng maraming scholars, tinitignan po nila na hindi agad si John, although na-attribute po natin ang mga sulat na ito kay John, pero hindi agad si John yung isip po ng mga scholars po. So, bakit gano'n? Kasi matagal na nakasusulat ito, and ilang beses na siyang na-reproduce. So, may hirap talaga na i-attribute na si John talaga yung nagsulat. However, mas makakatulong sa atin, similar sa pag-aaral na natin previous na two letters, mas madali para po sa atin na hindi tayo kung i-attribute natin na si Apostle John nakalagay yung sulat ito. Pero dito sa 3rd John, ang difference, diba, yung previous na yung last week ay to the elect lady, naalala po ninyo. Kaya nakasulat sa isang babae. So, 2nd John is the only letter that is addressed to a woman. Pero alam natin na yung elect lady is actually the third. Dito, 3rd John is a personal letter. So, in the same way na si Paul sumulat ni Timothy, si Paul sumulat ni Titus, ito, si John sumulat sa isang elder na pangalan niya si Gaius or Gaius. Sino ba si Gaius? So, isa siyang friend ni John. Sabi niya sa verse 1, to the beloved Gaius, whom I love in truth. And to be clear, and for the record, walang homosexual relationship na niya. Hindi to love na ano. Kasi kailangan itawin niya sa ating panahon. But this is a familial relationship. Parang pamilya. Na tinuturing ni John si Gaius bilang isang pagkakalit na kaibigan, bilang isang ating. Parang magkapatid. Si Gaius na isang committed na elder, mahal siya ng mga members, sabi niya sa first team. Tingnan natin siya later. And then, this is the person who supported the church out of his, yung lahat ng kanyang makakaya. Dedicated siya sa pag-support sa mga traveling pastors. And we'll get to that. Also, 3rd John is, meron siyang, although yung tema ng 3rd John, talks about pag-support ng mga traveling workers. Malaking portion ng sulat ni John, especially, nandun siya sa bandang niya. Tinutukoy niya ito si Diotrephes. Diotrephes
ang ibig sabihin actually ng kanyang pangalan, cherished by Zeus. So, kalaban na lang ng Panginoon. Oo. Isa siyang inaabangan ni Zeus. So, sabi dito, si Diotrephes, he likes to put himself first. Kasi niya siya yung siya. Tapos natakali siya ng authority. Kaya niya sundin yung kakaupo ni Gaius or ni John or yung mga elders. Tapos kamarites siya. Okay, we can answer brothers. Ano ba yung ibig sabihin dito na to welcome the brothers? Remember, nung time na ito ay walang ganitong klase na church. Nagtitipon-tipon ng mga churches sa mga bahay, yung mga believers. And then, yung mga pastor, yung mga workers, hindi siya rin patulad ng sabi ng Pentecost. Yung mga workers, ang tendency ko nila is nagpapahay-bahay sila. Yung dating, di ba? Pero hindi sila ba? Ayan, so ang nangyayari, papahay-bahay sila, bisita sila sa mga tao, parang kung hindi nila kilala, tapos share nila sa mga sa gospel. Okay. So, ang ginagawa ng kanila, ni Diotrephes, pag meron isang pumatok sa kanilang bahay at nagpakilala na isa siyang worker na tagapagpahayag, tinataboy niya. Okay, hindi niya sinusuportahan. Tapos, nasabihin niya yung mga kasama dun sa yung mga church members na ginagawa doon, pinipigilan niya. Okay lang sana ang pinipigilan niya, pero ginagawa niya, tinatanggal niya din sa church. So, medyo nagpa-power trip to si Indian. Kung ganun kalaking isa, ganun kalaking problema. So, sa ganitong paraan, si Diotrephes, para siyang anay. Para siyang anay na sinisira yung church. So, as we progress sa ating pag-aaral, ano ba yung church unity? Parating natin, or ginawa natin sa dalim, ano ba ang unity sa ating context? So, ang biblical unity, hindi siya dahil ng idea ng unity sa mundo. Hindi siya, magkaiba tayo ng pero sige, magsama na lang tayo para hindi siya gano'n. Hindi siya gano'ng possibility. The definition ni John, actually, sa mundo pa sinasabi sa atin na, sumunod ka na lang, bawal magbenta ako. Hindi siya actually gano'n. The definition ni John, sinabi niya dito, that my children are walking in the truth. Yun po ang definition ko ng unity. Ang mga naniniwala na sumasampalataya sa Panginoon ay sama-sama na naglalakad sa pagkakanan. Tutunan natin last week, ang katotohanan is essential sa buhay ng church. We'll get to that in a bit more detail. So, dapat malinaw sa atin ang pagkakaisa, dapat may feedback na katotohanan na pinangahawakan. So, ibig ba sabihin, bawal na labanan si pastor? Diba? Pag sinabi ni Pastor Choy na ganyan, so, kasi susunod na lang ako. Kasi pag inonsra ko siya, kapag nagtanong ako sa kanya ng ganito, baka mamaya, nakalaban ko siya. Hindi na unity yun. Hindi siya ganun na ibig sabihin. Ang biblical unity is, sabi ko, yun lang, sinabi na tao na ilagay ng Panginoon to lead the church. Kailangan ko lang itong inawin. Saan ba yung galing yung idea? Na, kasi maraming mga Christians, maraming mga churches, and even mga organizations na hindi nila masita si pastor. Kaya si pastor, nagtatrabaho siya sa church. Tapos, kumukuha si pastor ng pera mula sa church offering. Nang walang pahintulot, at ginagamit niya for his personal account. Kailangan yung this pastor. Kasi ang man of God, kailangan maganda ang kotse. Kailangan 3 letters palagi. W, diba? Ganun pala, sinabi na nila. Tapos, tingnan pastor, parang huwag mong kalabanin ng man of God. So, saan ba ang galing yun? Ang verse na usual nakita ko is 1 Samuel, or verse 6. So, sabi dito, the Lord forbid that I should do this to my Lord. The Lord's anointed one, for the Lord himself has chosen him. Context,
Sino ba nasabi nito? King David ko ang nagsabi nito. David, nung hindi pa siya hari, tapos, tinutubis siya ni Saul. At one time, si Saul, nasa isang kuweba, number one, hihi siya, tapos, hindi niya alam na nandun pala nagtatago si David sa kanyang mga kapatid. Sabi ng mga kasama niya, nandun yung pagkakataon, makahit na binigay sa atin ng Lord na si David, si Saul pakain natin, at maging hari ka. Pero sabi ni David, hindi ako magiging hari sa ganyang paraan. Kasi kung niloob ng Panginoon na ako ay maging hari, siya ang bahala na lumispat siya kay Saul. Ayaw ni David na mangyari. Kasi usual na Game of Thrones. Nanonood yan ng Game of Thrones. Paano nagiging hari ang isang ganito? Kasi papatayin niya yung si David. Tapos ilalagay niya yung sarili niya. Gusto niya ilagay yung anak niya, hindi makapagpatay, papatayin siya ng anak niya. Diba? Ganun kasi ang sistema ng mundo. Diba? Pero sabi ni David, hindi ko gagawin yun. Si Lord ang bahala sa kanya. Kaya, I shouldn't attack the Lord's commandment. Therefore, itong verse na ito is specific to that context. Specific to that context. Hindi siya applicable sa amin ng mga pastor. Na, hindi ko dapat galawin si pastor mo kasi hindi ko galawin. Kahit na sinabi na si Pastor Mon, kumukuha siya ng pera mula sa offering. Medyo tumatagwa ka. Pero saan nagamit yung diba? Kasi kumukuha siya ng hindi dapat gano'n. Sabi ni Paul, do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by your witness. But those elders who are sinning, you are to reprove before everyone. So, ibig sabihin is, kahit ang mga pastor is accountable to the members. Hindi applicable itong Samuel, 1 Samuel 24 verse 6 sa shield. Hindi siya immunity, okay? Hindi siya dapat gamitin. Hindi siya dapat, and sadly, marami pong mga churches po ang nag-iwalay na kahit sa misuse and abuse of these terms. May mga akala na CEO. Tapos ginagamit ng pastor ang church para hindi tumamag siya. Sabi niya, you should bless the man of God. You should plant a seed in and God will bless your community. Pag kinalaman niyo ang man of God, siyempre matatakot na naman. Magbibigay ka ng malaki para ito. Tapos, 3 months later or 3 weeks later, si pastor, maganda na yung coach. Diba? Kasi si pastor, ginagamit niya yung church para mag-prayer siya. Tapos, yun nga, hindi pwedeng gamitin. Hindi gano'n ang unity. To preserve church unity, ibig sabihin sa pastor, as well as other leaders of the church, should be accountable to the whole church para sa kanilang mga salita. So, paano natin pananatilihin ang unity of the church? Unang katatahanan ko is that biblical truth is essential for church. Ang foundation po na ating community should be on what is the truth na binibigay ko sa atin ng Bible. Last week, pinresent ko sa inyo sa atin. Ano ba yung Greek word for truth, which is aletheia? Wala sa tingin. Aletheia. But, kasi ang sinasabi natin, totoo ba yung sinabi mo? Totoo ba yan? Marites ka. Totoo ba yan sinabi mo? Pero yung mga witnesses sa husgado, diba? You swear to tell the truth, the whole truth, and tapos sabihin mo, I do. Kasi pala, yun yung, parang sinasabi ng natin na truth as ito sinasabi ko. However, yung sense ng word na aletheia is reality. So kung ano yung realidad sa paligid mo, yun yung katotohanan. Yun yung tanda natin palagi when we talk about biblical truth, aletheia. Na kung ano yung realidad sa na pinangahawakan mo, that is truth. And ano ba yung dapat natin na pinangahawakan? Yung realidad na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi natin dapat yun sinusuko. And when we see
On media, ayun, yun nga, binagay ko nga last week, complete your Satan na yan, di ba? Hindi yung totoo. Hindi yung totoo dahil sila dahil dahil Central. Hindi magbabago kayo na si Satan. At hindi siya pwedeng hindi namatay si Kristo para kay Satan. Para ikita siya. Dahil si Satan ang unang palaban sa Diyos. So, truth na ang Panginoong Jesus ay ating Diyos, siya yung ating kaligtasan, siya yung ating patawaran. Which is, pinag-aralan po natin in the past week. Ito yung katotohanan na dapat pinag-aaral natin sa bawat. And sama-sama po tayo dito. Hindi pwede lang, hindi pwede situpin lang, hindi pwede situpin. Kailangan sama-sama tayo. Kaya tayo nagtitipon dito para lagi ipaalala sa atin na Jesus Christ yung ating. Sa gitna ng mga yung pinag-daranasan nila sa palengke, yung uncertainty na kailan mo magkakaroon ng trabaho sa future, ang katotohanan na pangahawakan natin, Jesus Christ, and siya ay sovereign. Yun yan, yung sinabi kanina na kaya ibigay ng Diyos at the right time kung sino yung tao na kailangan natin. So, ang truth ng gospel ang dapat na nagiging gabay sa lahat ng ating gawain, sa lahat ng ating tipon, sa pag-usap, sa pagsasama-sama sa buhay. And even after may nagsumba, diba? Nag-party kayo sa bahay, nag-usap-usap kayo, diba? Nangyayari, diba? Kasi ang gospel ang nagiging gabay at nagiging katotohanan, yung realidad ng ating buhay. So, para panatilihin po natin ang unity of the church, sama-sama natin panalangin yung ating mga panalangin natin na manatili po sila sa truth. Manatili kami sa truth. And dito po, magaling sinabi po dito ni John kay Gaius. Sabi niya, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well in your soul. Ano ba yung mga dapat natin ipanalangin? Una yung kalusugan po nila. That you may be in good health. Kung tama lang na ipanalangin po natin, ang kalusugan po ng bawat isa. Especially yung ating leaders and pastors. Panalangin natin na meron silang lakas ng katawan at isip para magturo at pangunahin. Consistent din naman ito doon sa kaya nga si Jesus ang pagaling. Hindi naman sa Jesus si Jesus kaya sa parang, kaya kita mag-respect dahil mag-glorify siya. Hindi naman gano'n. Gusto nila Panginoon na bumaling siya. Kasama sa ating congregational prayer, yung panalangin para sa kalusugan. And isama po natin sa prayer yung ating pastors, ang ating mga dapat natin yung panalangin yung ating mga pastor manatili sa kabila ng anumang pumirahan natin. I pray that all may go well with you. Hindi ito ibig sabihin lang na parang, pastor, sana maganda yung buhay ko. I pray na even sa gitna ng kahirapan, na hindi ko masusolusyon na yung kahirapan na nagdaranas. I pray that as it goes well with your soul, na makatulong ito sa paglago mo as a person and as well. Sa pamumuno ni Gaius, nakita natin yung church manatili sa paglalakad ng katotohanan. Sa verse 3 and then sa verse 5 yung pagsuporta niya sa gawain. And ito mga bagay na ito, it goes without saying na nakakapagod ito. Tayo nga nagkaroon lang tayo ng BPS sa SS1, saka sa SS Lieutenant. Diba? Tapos kung gugustuhin natin ng Sunday school sa SS1 ng twice a month, hindi biro yun. Kakain ng ating yun. So kailangan po natin na ipanalangin po yung lahat po ng ating po mga paglawan sa manatilig sa kapitbahay. Kasi ang daling mag-Felix na lang. Mas madaling mag-Felix eh. Mas madali na ito na lang. Diba? So kahit na ano na lang yung maitulong mo. Panalangin po natin na manatili po ang ating mga teachers, ang ating mga pastors. In truth, na binabahagi both in words and in action. Panalangin natin na huwag sila magsawa, huwag sila mag-settle dun sa pwede na. May pagkakaiba po yung pagiging complacent, yung, pwede na, natamad na ako, saka yung pagiging content.
Complacency is different from contentment. Contentment means na kontento ka na kasi binigay mo yung best mo. Yung best mo, si Lord ang bahala sa pagiging talaga. Pangalawang katotohanan ko is that commitment is necessary to keep the church. Importante po ang commitment. Para kang nagpakasal na tapos, okay, weekend na lang mag-isa. Di ba? Ano, weekend na kung gusto mong pagkain. Ay, sorry. Wala, weekend na ito. Sweetheart, di ba? Ano ba gusto mong pagkain? Ano na lang, kung ano na lang gusto mo. Wala akong gusto. So, matay sila pa. Di ba? Commitment, di ba? Commitment into making a relationship work. Na hindi pwede niya, malakas siya magbigay kayo. Ay, gusto ko ng blue. Gusto ko ng blue. Gusto niya ng pink. Wala na, ayaw na. Sa kami. Hindi siya gano'n. Diba? Dito sa verses 5 to 6, sinabi dito ni John, ni Gaius, na it is a faithful thing that we do in other efforts for these brothers. Ano ba yung ginagawa ni Gaius? Diba? Si Gaius is, yun nga, katulad ng bilang ko sa kanina, na ang mga pastors and traveling workers, magbabahay-bahay yan. Madalas, wala silang pambili ng pagkain. So, yung ginagawa ni Gaius, pinapatuloy sa bahay. Minsan, madalas pinapatulog niya. Kasi dadating yan, pag umating niya ng mga 2 p.m., parang sabihin natin mga 11 a.m., pakainin mo na tapos yan. So, after ng 12, delikado na mag-biyahe. Unless yung susunod na biyahe mo is parang less than 30 minutes na napupuntahan ng bayan. Pagka more than that, delikado na. Remember, walang airplane noon, wala mga stopover. Basically, it's a highway, pero pwede kang tambangan. So, pagka labas na ng 2 p.m., pagtutulogin mo na doon sa bahay. So, ganun ang ginagawa ni Gaius. Tapos sinabi pa rin John, strangers as they are, hindi niya naman paano-ano sa mga ito. Pero si Gaius is, binibigay niya yung lahat na pwede niya ibigay. Binibigay niya yung bahay, yung pagkikuhan, para sa mga workers na ito. And, sinabi ng, pinatotohanan nito ng mga taong ito. They testify your love before the church. Ito tong si Gaius, ganito yung ginawa niya. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. So, ibig sabihin, itong ginagawa ni Gaius is bigyan ng parangal sa Diyos. And come to think of it, yung mga efforts na ito na ginagawa ni Gaius, it's one of the reasons why nakarating ang gospel sa ating panahon. Diba? So kung wala si Gaius at mga taong katulad, paano na lang ang gospel? Yes, the Lord will find ways. Diba? Ang Panginoon may mga pagpaparang. Pero, hindi na tayo tinawag kasi tayo yung paraan. Nais siya na gamitin tayo. Nais siya na tayo ay maging kabahagi ng privilege na yun. Makikita natin si Gaius yung commitment na, I'm sure si Gaius hindi naman siya ganun kailangan. But he was willing to share what he had. Yung commitment na mag-share ng kung anong meron siya, sa mga tao hindi niya naman talaga kakilala except for the gospel. At ang maganda dito, wala siyang hinihingi kapalit. Wala siyang hinihingi kapalit. Dahil sa commitment ng mga believers like ni Gaius, naging posible ang pag-mission at ang paglagaan ng gospel. And you should, if you have a person na ganito sa iyo, you should pray for that person. Thank God for that person. So to keep the unity of the church, important po sa atin that we share life with them at iwasan po natin na mag-take ng advantage. Kasi ang dali sa loob ng church na parang, ang bait-bait sa akin. Sa akin. Next week na lang maghihingi na. Diba? Binigyan niya ako ng ano eh. So, next year ba yan? So, fortunately, meron mo nakilala gano'n. Diba? Nakakalungkot. Sana po hindi ko ako gano'n sa inyo. Diba? Ayoko po na i-take advantage po kayo.
And kapalik ako dun sa tinalaki natin last week. Sharing life together means that you are here physically. You're here physically and spiritually. Kasi baka mamaya nandito ka, pero yung isip mo na sa, ano ako yung lulutuin ko mamaya? Ano ako yung assignment ka dito, ganyan, nagawa ka naman, wala yung utang mo na doon sa saan. Sharing life together means magkakasama tayo hindi lang kapag masaya, diba? Hindi lang kapag may okasyon, hindi lang kapag may lakad, hindi lang kapag may gala, nag-share ko tayo ng buhay. While we do have, again, and while we do have our online worship, hindi ito substitute for physically coming here in church. Ang rason lang dapat kung bakit ka nakikisama, nakikibahagi sa fellowship dito online is because malayo ka, may trabaho ka, or hindi tayo nakatawan mo, physically unable ka. Pero kung wala namang ibang klaseng dahilan, makakarating ka sa iba't ibang lugar, country, nagawa mo iba't ibang mga berat na nasabi, pero hindi ka makarating sa church. Diba? Ay kasi meron ako ganito gagawin. Madami ka ng dahilan. That is a hard issue. That is a hard issue. So, kung tinatamaan mo tayo sa, dito po kayo nais na saktan, pero yun po yung sinasabi ko ng salita ng Diyos. That commitment means that you are here physically and spiritually. Kasi paano namin babantayan yung proof kung wala ka dito? Paano mo babantayan na ito to yung sinabi ni Pastor, pero wala ka naman? Kasi hindi mo napakita. Or at least, kahit na actually sa recording, hindi lang mo siya pakita. Kasi may ginagawa ka, nagluluto ka, nagsasayang ka, lalo pa kapag pakikita mo. Pakikita mo na ng recording, mamayang gabi ba kung ako. Wala pa 5 minutes yung ni Pastor Paul, recording ni Pastor Paul, wala na. 8 weeks ka na kinabukasan. Commitment means that we participate in the life of the church. And then, supportan ko namin yung vision na pinagkakawala sa ating Diyos. Sabi dito ni John, I had much to write because I would rather not write with pen. Kaya nang binanggit ko last week, sabi ni John, pwede naman siya actually magbilin na lang yung guys sa kanisa. Ito na lang ang gawin nila. Pero, ginusto niya, ayaw ko si Yusu na nung Facebook. Kasi, mas gusto ni John, and ang binaturo niya po sa akin, is that church is not meant to be remote. Mas magandang sama-sama natin. Mas maganda na nakokorek natin ang bawat isa na kung mayroon ka pagkakamali, nakokorek natin ang bawat isa. Anong nagkakaharapan? It is about sharing life together. Ito ay yung tawag ito, nakakamiss ko, actually. At pinapapasalamat ko sa is that hindi naman po kami actually kaanuhan. Pero yung iba sa inyo, bigla na lang text or PM, or minsan mga anak sa bahay, store, ganun na namin ng buda. Di ba? Tapos minsan magkasasabi pa na pasensya na, hindi ko lang nakaya na. Pero, sarap. Ang sarap. Kahit na yung isang pirasong tilapia na lang din na pagkakapito. Tapos tatlo kami kakain doon. Diba? Pero ang sarap din. Nasarap na ang crunchy, hindi ko ginugutom ito. Diba? Pero yung bagay na yun, na engineer mo yung dalamig sa akin. Ganun yun eh, parang yung ginagawa ni Dad. Hindi niya naman kami kaano-ano, hindi ko kami namag-ano. Pero pinag-bukod-bukod na sa tayo na. Napapasalamat din kami sa Panginoon sa inyo na isa pinapaya namin sa amin. Pero for us to be able to share yung mga pinagdadaanan, yung talaga pinagdadaanan ng mga kabataan, parang kaya naman namin ito pinagkakabalan namin. Kung sino yung makakakuha ng sipat na nagsipan sa ibabaw, no? Second floor.
mga kaklase natin, dahil sipa kami sa regulatory class. Hindi na kumukuha doon, yun ang list natin. Tapos itong mga bata nito, umisip nila na kung sasagutin ko ba siya, o ano. Mga bata kayo. And, kung wala parang hindi dahil sa parang minamali kayo, pero parang na-amaze kami na hinahayaan ko struggle nila. Na bago yun na that is what makes church more meaningful. That is what makes church more meaningful. Sinabi ko yung introduction ni John na or they have gone out for the sake of the name that they do not from the diba? Itong mga workers na ito, na tinray ni Gaius, yung important na Gaius, hindi sila kung tumatanggap ng sa mga tao na sabihin, hindi nila ginagamit ng pagiging pastor nila, yung pagiging worker nila for their own gain. So, dapat gawin din tayo sa church. Hindi natin gagawin sa church para sa pansarili. Importante ang accountability. Maraming, pinagin ko nga kanina, maraming ng local churches na nagsabi, ang nasira, since pastor, sinabi niya, to touch the Lord's hand. Magtunto tayo mula sa example times. And, totoo yun eh, sinabi ni Paul, I thank the Lord because of you. Yun yung panalangin ko namin palagi na salamat sa Panginoon sa buhay ko. Nanggap nyo kami, nakayaan nyo kami na mag-take part sa inyo. Because the Lord has truly put us together. Tama na yung drama. Baka tumuloy eh. Pangatlo ko matutamanan. Kailangan po si Jesus na if we want to keep the unity of the church, we need to make Jesus our focus. Sabi sa verse 11, Beloved, do not imitate evil, but imitate good. Whoever does good is from God, whoever does evil has not seen God. Ang warning ni John ni Gaius sa mga kapatiran sa local church, iwasan yung example ng Diotrephes. Diotrephes ay example ng isang tao pinakalaban ng church at pinakalaban ng mission at pinakatiwala sa kanila. Paalala niya kay Gaius, huwag tapatan si Diotrephes. Huwag sundan yung example niya. Do not imitate evil. Hindi gayahin niya yung example of Jesus Christ, but imitate good. Yung good na tinutukoy ito is Jesus Christ. At amin ko, mas madaling tumingin sa tao kaysa sa kasi yun yung nakikita natin. But ang tinuturo ko sa atin ng John is that we find people within the church na yung example nila, nakikita natin sinusundan talaga nila. Sabi na sa verse, whoever does good is from God, and whoever does evil is not from God. So, marami namin yung mga tao na ito, mga God. And most of the time, sila, may nakakilala din sa Panginoon. Sa mga tao ito, nakikita natin si Jesus na sumusunod sa example niya. For example, nagmamahal ng walang hinihiling mga hindi si pastor, hindi church ang pinipinda. Kapag ang buong church na katuan ng mata kay Kristo, mas matilit at mas malapit ang ating. So ano mong ibig sabihin ito for us? Kailangan natin palitin ang unity ng church sa pamamagitan ng pagsunod sa leaders and pagiging accountable sa bawat. Pwede natin alam kung ano yung reason bakit gustong kalaban ni Diotrephes kay Gaius. Except dun sa sinabi ni John na sabi sa verse 9, gusto niya na siya yung lagi na una, siya yung palagi na. Iisip pala sa Diotrephes. Gusto niya na siya yung napapansin, and he goes so far as to oppose the church. Nakalaban niya. And pinipigilan niya yung church supporting the workers. He refuses to help the others. Tapos pinapalabas pa, or inaalis sa church yung mga gumagawa. Kung sabi ni John, pag bumisita siya, I will bring up what he is doing. Kukomprontahin niya si Diotrephes. Para itama yung mga maling akusasyon dapat sa kanya. So sa sinabi na yun ni John, makikita natin na example ng church. Hindi siya kukomprontahin ni John para bumantin. Diba? Mali ka, so kaya.
excited ka na. Okay. John recognized na yung ginagawa ng Theocritus is actually nakakasila sa church. Kumpara natin ito, di ba kay Demetrius? Verse 12. Demetrius has received a good testimony from everyone and from the truth itself. Napakaganda ng pamumuhay ni Demetrius. Sino ba si Demetrius? Most likely siya kung tinagdala ng third cup ni Gaius. Siya yung courier. Tapos, sinabi na maganda at katwala rin sinasabi ng mga church members. Receive a good testimony. Tapos, unti mo si Christian na mismo yung nagpapataw sa kanyang buhay. From the truth itself. Ibig sabihin, yung buhay, yung pamumuhay ni Demetrius ay consistent sa itinuturo ng Panginoon. Tapos, sinabi ni John, we also have our testimony. So, ang lahat ng mga taong ito, nagkakaisa, nasabihin na si Demetrius ay ang tao at ang Diyos ay nabubuhay sa kanya. So, sa mga taong ganito, sa loob ng church, diba? Nagkakaisa yung buong church dahil sa kanila, sa buhay ng mga tao. So, if we want the church to be makisa tayo sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa utos ni Kristo. Pagsunod sa ating mga huwag sana tayo yung maging siya para masira yung church. Huwag sana tayo maging Diotrephes ng ating church. Kundi maging Demetrius tayo na sumusunod at nagmamahal din. So, in closing po, isabi natin yung buhay ng ating church. Tayo ay nagkakaisa dahil sa katotohanan mula kay Christ. Ang commitment ba natin is alamin at masaya ng katotohanan at pasyon. Nakikiisa ba tayo sa mission ng church kung pamamagitan ng pagtuturo ng Kristo sa ating mga kabataan? Or nagiging dahilan ba tayo ng siraan sa pagkakas? Kung saan tayo gano'n? Kung saan tayo Diotrephes sa ating church community? Huwag po sa panalangin natin na gamitin tayo ng Diyos para mas magiging ang church sa pamamagitan ng ating pagkakas. Right? About tandaan ko natin natin kung mga kapahanan ko for this week. That biblical truth is essential for church. Basahin mo natin yung Bible natin. Nakalit ko natin yung Bible natin. Para yung mga napapakinggan natin every Sunday is bangga natin kung ano yung sinasabi ko natin. Ito ba yung sinabi ni Pastor o sinasabi ko ito ni Pastor kasi gusto niya lang ng bagong kotse. Gusto niya lang ng bagong phone. Kapag sana gano'n. Diba? Sina Porsche. Panalangin natin mga teachers and pastors who always remain in the truth. Commitment. Nasaan na ba yung aking commitment to be the church, to be part of the church family? We must commit to share life together and iwasan po natin to take advantage of others. And then we need to make Jesus our primary goal. Gusto natin na manatili. And making Jesus our focus helps us na sumunod sa ating leaders and to be accountable about it. So as we end our study of the letters of John, as we reflect on love of the church in truth, panalangin po natin yung church na talaga pinagkatuwala sa atin. Panalangin po natin na bawal pamilya. At yung ating po mga sarili. Hingin natin sa Diyos na punungin niya bawat isa ng kanyang buhay. Kaya ganun, maging daluyan po tayo ng pag-ibig at pagpapatawad niya. Dalangin din natin sa Diyos na yung ating pagkakaisa, makita ng mga tao sa paligid. Na makita nila ang totoo sa Jesus Christ at sila rin naniwala sa mundo. Let us love the church by living in unity, panatilihin natin ang ating focus to Jesus and the truth that He has given us. Let us commit to love, to serve one another, kahit ang ginawa ng Kristo na naging servant ko. Dalangin